kay dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan sa anomalya sa infrastructure projects. Sa press release ng opisina ni Senador Lacson, sinabi nito na may nagbigay ng memo kay Bonoan ngunit hindi pa matiyak kung kanino nang galing ito dahil initials lang ang nakalagay. Isang magandang araw sa inyo mga kababayan. Ito po ang News That Matters na naman, nagbabalik dito at nagbibigay sa inyo ng mga balita. Ito pong pag-uusapan at panonoorin po dito, itong may natuklasan itong si Senator Ping Lacson na nagbibigay ng memo dito, Secretary Bonoan ng mga proyekto. Bago tayo mag-umpisa mga kababayan, huwag niyong kalimutan i-share, i-like o subscribe nang sa ganun na napapanood dito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa. Maraming salamat po. Eto, pasok na po tayo. Tatakahan ng mamabatas kung paano nakapagpadala ng memo ang mga ito sa DPWH Secretary na sulat kamay pa sa isang post-it at may ini-endorsong proyekto. Paliwanag ni Senador Lacson, mahirap kapag hindi dumadaan sa official channel ng departamento na tilaan niya sumusolo ang kalihim at may sariling diskarte. Tanong ng senador, bakit kailangang mag-sideline si Bonoan sa labas gayong sarili nitong kagawaran ng DPWH? Inilahad din ni Senador Ping Lacson ang mga nadiskubre nitong pondo mula sa 2024 General Appropriations Act o GAA, partikular na sa mga unprogrammed appropriations na napunta lang sa infrastructure projects. Mula ito sa unprogrammed appropriations kung saan nasa 30 billion pesos ay napunta sa mga proyekto para sa flood control. Nakakalat umano ito sa iba't ibang distrito na resulta ng sinasabing sabwatan ng ilang mambabatas at DPWH officials. Ibig sabihin anya nito ay naging komportable na ang mga DPWH official sa pagpopondo ng mga proyekto kahit ito ay labag sa master plan ng gobyerno. Habang makikita pa ay pinagpatuloy nila ito sa 2025 budget. Wala pang komentaryo si Bonoan sa paglalahad na ito ni Senator Lacson. Samantala, kinumpirma ni Senator Ping ang findings ng resolusyon na inilabas ng Executive Judge ng Manila Regional Trial Court. Partikular ito sa sinumpaang salaysay ni dating Marine Technical Sergeant Orly Guteza na kalaunay itinanggi ni Attorney Pechi Espera na pirma niya ang nasa notaryo. Ayon sa senador, napatunayan na hindi talaga pirma ng abogado ang nasa notaryo sa sinumpaang salaysay ni Guteza. Nauna nang sinabi ni Senate President Vicente Soto III na kukumpirmahin ang muling pamumuno ni Senador Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee sa pagbabalik sesyon ng Senado sa November 10. Asher Cadapan Jr., UNTV News. Ay nako mga babayan, may naamoy na naman ako dito kay Senator Ping Lacson na alam niya na pala kung meron siya na siyang nakita, sana isinumulat niya na lang dito sa publiko. Kung naalam niya na palang ganyan, ba't hihintayin pa niya yung pagbubukas ulit ng Blue Ribbon Committee, yung sa pagbabalik niya na magiging chairman siya, sinasabi nila, huwag na kong hintayin yun. Kung alam mo, kung gusto mong makatulong dito sa taong bayan, sana isiniwalat mo na kagad na kung para may makulong kagad. Huwag na nating patagalin dahil magsi-60 days na lang matatapos itong taon na to. Another year na naman, mga nakabalbalan mga kababayan, na mga panloloko ng mga BBM na yan. Nako po BBM, kaya ikaw po, ayusin mo yung pagpapatakbo mo dito sa gobyerno natin. Para umayos-ayos naman yung utak mo, sa pamumuno dito, bumili ka na lang ng mga polvoron dyan sa Goldilocks para at kainin mo para tumaba yung utak mo at nakakaya na dito yung pinaggagawa mo dito sa bansa natin. Na kung saan nabaon na tayo sa utang itong bansa natin, trilyon-trilyon pa naman yung mga budget na yan, nilustay-lustay nyo lang yung mga kawatan mo at ngayon hindi pa nakukulong at hindi pa nakakawi yung isang kawatan mo dyan. Mga kababayan, ito panoorin po natin itong si Trillanes na pinabulaanan ng ICI dahil itong ipinahayag nito na pinaimbitahan daw umano itong si Senator Bongo ng mga ICI mga kababayan. Pero ito po ay dinanay ng ICI na hindi ho nila naproban yung request nitong si Trillanes na paimbitahan si Senator Bongo mga kababayan. Dahil umano po may priority muna silang imbestigan na itong unahin muna nila itong mga flood control na to. Dahil ito po yung naunang kaso at malaking pera po yung involved dito. Kaya ito napahiya po itong si Asong Trillanes mga kababayan. Ito panoorin po natin yung video. Executive Director Attorney Brian Keith Hosaka, walang katotohanan ang pahayag ng dating senador na kilalang kritiko ng nagdaang administrasyon. Sinabi pa ni Attorney Hosaka na hindi nila prioridad sa ngayon ang mga isinumeteng dokumento ng dating senador, kundi bagkus muling binigyang diin ng ICI na nakapokus sila ngayon
sa 421 ghost flood control projects na nauna nilang inihayag sa publiko. Binigyang diin din ng ICI na ayaw nilang maging redundant o maulit pa ang anumang referral na isusumite sa Office of the Ombudsman. So right now, the fact that the complaint has been filed with the Ombudsman, we don't want to be redundant in the sense that medyo hindi pa nga kompleto yung aming staffing pattern, so we would rather concentrate our efforts to new case build-ups, meaning referrals to the Ombudsman of a different project involving the 421 ghosts. Ayan, Senator Trillanes ha, mahiya ka naman. Ito, napag-utusan ka lang naman ng itong amo mong si BBM na manggulo na naman dito. Parehas lang kayo ni Kengkoy Remulla na kung saan mahilig magdadakdak. Halos parehas po kayo. Parehas ko kayong mahilig magdadakdak, magpa-expose masyado dito sa social media. Kulang ho kayo sa pansin. Sa dami ba naman ng problema, unahin pa kayo. Diyos ko, ito munang flood control dahil bilyo-bilyon yung nawala dito, mga kababayan, di ba? Ito, wag ho nating pansinin tong si Trillanes. Kulang lang ho sa pansin to. So, uunahin muna namin yung mga wala pang referrals but have been identified to have been alleged ghost projects. Ipinauubayan naman ni Trillanes sa ICI ang pagpapaliwanag kung bakit hindi pa iniimbitahan si Senator Go. Samantala, hinikayat naman ni Senator Go si Trillanes na huwag lumihis sa katotohanan, kasabay ng pag-iit na ang mga tunay na nasa likod ng mga maanumalyang flood control projects ang siyang dapat pagtuunan ng pansin. Samantala, kinumpirma rin ni Atty. Hosaca na nitong October 20 ay muli silang nagpadala ng sabina kay Resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Inaasahan nilang haharap sa pagdinig bilang resource person ang dating kongresista sa nakatakdang pagdinig sa November 11 at November 12. Paliwanag ni Atty. Hosaca, pag-uusapan ng komisyon ang kanilang susunod na hakbang sakaling hindi tumugon o hindi magpakita si Ko sa pagdinig. Ayan. Yung kay former Congressman Zaldico, we sent a new subpoena to him addressed to his Pasig residence and the one in Bicol. We're just awaiting the reports coming from the ones who would serve this. No? And once we've received this from them, then we will study the matter kung ano yung magiging next action or steps ng ICI. Ayan, Trillanes, pahiya ka tuloy. Ang hilig mo kasing manggulo. Nagpapansin ka, talagang halatadong meron ka na namang kinikback dito dahil binayaran ka na naman ng mga kawatan. Ito dapat unahin muna si Zaldico, huwag ka muna makialam. Kung gusto mong makialam dito, sumama ka na rin kina Romualdez at Zaldico na makulong. Sabay-sabay na kayo para masaya. Kulang ka sa pansin Yan ang nababagay sa'yo, Trillanes. Dapat makulong ka na rin. Isa ka rin dapat investigan dito na gugulo ka lang, nanghaharas ka lang. Unahin muna yung mga problema, yung maraming perang nawala dito. Nabaon-baon tayo sa utang, Trillanes. Hindi ka ba nag-iisip? Nagmamadali, yes, minamadali lahat. Pero hindi natin mamamadali ang lahat. Pero mag-violate tayo ng batas at ng human rights. So isipin po natin, ang ginagawa ng pamahalaan ngayon ay may katugunan sa due process. Sana po maintindihan po nila yan. Auntie Claire, hindi po kami nagmamadali. Sa katunayan, naiinip na po kami. Yung mga taong bayan na naghihintay na po dito, yung mga naghihintay ng kasagutan dito sa pandarambong na ginawa ng amo mo. Kaya kung di nyo ho kaya, huwag nyo nang hintayin magkilos-kilos protesta at magkakagulo na naman. Dahil ang dami na naman pong kababayan natin na mapeperwisyo dito. At saka kung hindi nyo na ho kaya, magsipag-resign na ho kayo dahil ang tagal-tagal na po ito. Grabe naman kayo, Auntie Claire. Mag-resign na po kayo. Dahil dito, yung mga taong bayan ay pinagluluko lang ninyo at nililis at pinapatagal na ninyo. Matatapos na itong taon na to, Auntie Claire. Diyos ko, maawa po kayo. Huwag na ho kayo mag-imbento ng mga salita na binobola nyo yung mga taong bayan. Sobrang inip na kami. Hindi ho namin kailangan kayo madaliin. Inip na kami. O hanggang dito na lang ho tayo. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan ha. Huwag nyo akong kalimutan i-share, i-like, subscribe ng mga videos na to nang sa ganun na-update po yung mga kababayan natin dito at sa iba't ibang bansa dyan. Yung mga kababayan nating mga OFW. Maraming salamat po. News that matters and God bless.